Yes, hello. Once again, yes, can you say your once again your message to Benguet people? Yan, sa mga mahal kong kailian sa Benguet, mas marami pa pong development ang paparating. Nakita niyo po yan? Yan po yung aquatic center natin. Yung aquatic center natin next year, by December next year, matatapos na yan. Doon naman sa tapat, yan, sa tabi ng aquatic center, yan ang pinaghihirapan natin ngayon, convention center naman. Wow! Itong wangal na to is now Benguet Sports Complex. Wow! Will it be bigger than Baguio Convention Center? Ayoko naman sabing oo, nakakahiya. Pero syempre, gagawa na lang tayo, must be better than Baguio. Okay. Diba? But Baguio, kapatid natin yan eh. Mahal din natin yan. So, we will complement each other. So, hindi lang yan ha. Dito pa lang yan sa La Trinidad. Marami pa po tayong bubuksang kalsada. Yung ginawa natin sa Barangay Takadang na binuksan natin yung kalsada, marami pa po. Marami pa ang paparating. Meron pa po akong inaayos na bridge sa may Sablan. So yan pa po ang aasahan natin. Sa infra pa lang yan. Pagdating naman sa public service, yan po ang priority ko. Yung mobile clinic natin i-deliver na sa Benguet sa December. So kailangan ko coordination ni Dr. Governor Melchor de Clas at Benguet State University para patakbuhin yung clinic. At pagkatapos, yung medical maintenance medicine para sa 40,000 senior citizen next year po, ibibigay na po namin yan. Alam nyo saan kukunin? Saan, sir? Sa bawat barangay. Oh. Hindi sila pupunta sa munisipyo, hindi sila pupunta sa Kapitolyo, sa barangay nila, doon sila kukuha ng kanilang gamot. Kami mismo ang mag-aabot para siguraduhin makarating. Yung 40,000 senior citizen na yan, that is not enough, but yan lang ang nagkasya sa sweldo ko sa Kongreso. So, ang sweldo ko sa Kongreso, binibili ko yan ng gamot dahil yan para sa tao, para sa taga-Benguet. Dahil kayo naman ang dahilan bakit ako naging congressman dito. Kung hindi tayo binotos ng Benguet, wala rin naman ako sa pwesto. So kung ano man ang meron sa akin sa Kongreso, para dito lahat yan sa mahal nating probinsyang Benguet. Happy Adibay po sa atin lahat. Happy Adibay, Congressman! One more thing, Congressman, since nakikita ko po namin yung involvement mo dito sa Adibay, how can you say that you are one of the Igorot in heart? Ay, alam nyo yung pagiging Igorot, sabi ko nga, hindi yan sa ka pinanganak, ano ang dugo mo. Yan yun sa puso. Tama. Paano ko nasabi? Kasi po lahat gagawin ko para mapasaya ko po ang mga kailiang kong Igorot at ipagtatanggol ko yung mga nagdi-discriminate sa mga Igorot. Tulad na lang po nung nangyari dati sa textbook nung panahon ni nung dating sekretary, hindi ngayon. Oh yes. Ako po yung isang tumayo at nagalit at pinagsabihan po si sekretary, yung sekretaryong dati hindi po si Inday Sara. Opo. Sinabi ko po kung hindi nila tatanggalin yan, magkakaroon po kami ng hearing sa Kongreso at we will file charges. Kasi po, ang mga Igorot po, hindi po kami bagay, hindi kami laruan. Tao po kami, mapagmahal, mabait, masipag, matulungin. Yan po ang nasa puso ko, pusong Igorot po. Yes, ngayon po nakita po namin yung mother ni Bot na ngayon po namin nakita ngayong Adibay. Ano po yung involvement niya dito ngayon? Ay wala. Yung mother ko po, since namatay yung father ko noong March, lagi ko po siyang pinapasyal. Wala. Mahirap po kasi kapag namatayan ka ng kasama for almost 50 years. So, yung nanay ko po, nagpalaki sa akin, pinaghirapan kami. It's high time. Ako naman ang mag-alaga sa kanya. Kaya kung nasaan man ako, hindi man siya nakapagtapos ng pag-aaral, hindi siya marunong mag-English, I'm very proud of her kasi mahal na mahal niya kami. 6 kami magkakapatid, binukay niya kami. Lahat ginawa niya para sa amin. Kaya ako rin lahat gagawin ko para sa kanya. With all the advocacies po, sir, napakita niyo po sa buong Benguet, hindi lang po sa dito sa buong mundo. Ano pa po ito? We are looking forward to see sa isang congressman here in Quiapo. Unang-una siguro yung mga proyekto pa natin na darating. And kung makikita nyo advocacy ko tungkol dun sa mga rape na nangyayari,
seryoso po ako doon. Magalit na po kung magagalit sa akin ng mga rapists, but it is my duty to protect our children, our women. Hindi po ako papayag babuin at pamusin sila, lalong-lalo na ng kadugo nila. Kaya nga po, kung papasyal kayo sa provincial capital, sa Capitol Jail, sa Tuba pa lang, 18 na po nakakulong na rapist. This year lang po yan. Hindi po matatapos ang bilang na yan hanggang hindi sila nauubos. Wala pong namamatay ha, nakukulong lang po. So I will fight para sa mga kailiyang po. Salamat, Congressman. Thank you very much. Salamat sa halfway home, yung halfway home na inilunch nyo, di ba, sir? Dito sa Pero, sabi ko sa mayor, give me lot. Bigyan nyo ako ng 1,000 square meter na lupa. Lalagyan ko yan ng pondo para malagyan ng halfway house. Upang sa ganon, yung mga biktima ng rape, ma-rehabilitate sila, mabigyan sila ng pagkakataon na mabuhay ng normal, makarecover. Hindi po biro ang pinagdadaanan ng mga biktima ng mga rape. Kaya nga kung titingnan nyo, bakit very passionate ako dito. Ano ba magiging ko? Politika? Hindi ako makakagain ng politika dito dahil nababawasan ako ng botante. Ang rapist botante. Ang kamag-anak ng rapist botante. But I don't care kung ikatalo ko to, kahit hindi nila ako iboto, basta may pakulong ko sila, I have to put and stop sa mga rape na nangyayari. Yay! We support you all the way, Congressman. And may isa kaming tanong. Bakit pinagkakamalan kang opa dito sa Benguet? Lagi maputi ako. Ayan. Kung tatanungin nyo ako, yung father ko and mother ko was born in Philippines. Father ko Mindoro, mother ko sa Caloocan. Ang pinanganak naman sa China yung lolo at lola ko. So yung father ko is Filipino citizen, mother ko is Filipino citizen. Ako po Pinoy. Hindi nga ako marunong mag-Chinese eh. But sabi ko nga po sa inyo, ang importante sa atin yung pagmamahal sa probinsya. Aanuhin po natin. Diba, aanuhin natin kung Amerikano ako, kung German ako, kung wala naman akong pagmamahal sa probinsya. Maraming ginawa. Salamat. Kaya nga ako, lagi ko sinasabi, lahat ng tanong, maganda, pangit, welcome nyo pong itanong, sasagutin ko bakit. Hindi po ako magsisinungaling sa inyo. Dahil hindi naman po ito ang hanap buhay ko eh. Hindi ko hanap buhay ang pagiging congressman. Kaya ako pinakita sa nanay ko kung ano ang meron sa Benguet. Kasi siya ang isa sa nagsasabi, anak, pumapayat ka, huwag ka naman takbo. Kasi, syempre, na-stress ka, naawa siya sa akin bilang anak. Pinakita ko sa kanya ang dahilan kung bakit mahal ko ang Benguet, bakit ako gustong magsilbi pa, dahil sa inyo. Maraming salamat. Kaya niya kayo, sobra rin siyang na-touch. Ang sinabi niya sa akin, ngayon mas naiintindihan niya. Thank you very much, sir. Thank you very much. Happy Anniversary po. Happy Anniversary. We support and always pray for you, and lahat ng mga sinabi nyo noong eleksyon, ngayon ay nakikita na ng mga tao dito sa Benguet. So they are very happy and grateful kasi ikaw yung binigay ni Lord para makatulong sa amin dito sa Benguet. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Tandaan niyo po ito, kung sakaling hindi na ako makakatulong sa Benguet, kung sakaling wala na akong magagawang development dito, hindi ko na mapapagamot yung mga kailangan magpagamot sa puso. Hindi po kailangan ng eleksyon, ako po magre-resign kung hindi na ako makakatulong. Kasi I'm not here to be a public figure, hindi po. Nandito ako para utusan nyo, para magsilbi sa inyo. Dahil yun po ang trabaho ko. Diba? Maraming salamat, Congressman. Isa kang inspirasyon sa amin dito sa Benguet. Yes. Happy Adibay po. Likewise. And kayo po lahat ang inspirasyon ko. Thank you so much. Thank you po. Thank you. Salamat. Love you.